Aniho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At rin na ho yung story time nung nag-propose sa akin si Kuya Julius nyo. Ay, for the go! So ayun na nga mga kamangyan, dahil mag-1 month na akong engaged. Hala, hindi ako sanay. Hoy, ang arte! Di ka napakabilis, 1 month na agad kasi parang yung feeling ko kanina lang siya nangyari. Ay, pero ito na nga, syempre hindi ko naman yun naikwento sa inyo ng bonggang-bongga, hindi namin na i-vlog. So feeling ko may utang ako sa inyo na kwento kasi lagi na lang may mga nag-comment, nasa na yung vlog ng proposal, ganito ganyan. So kung alam ko lang sana na mag-propose, nag-video ako ng todo-todo. Baka pati pagtututbrush ko ipapakita ko sa inyo. Hala, sobra naman yun. So dahil nga ang dami nag-comment, wow naman, napaka-feeling mo naman. Ito na, ikikwento ko na sa inyo lahat-lahat. Kwento ko sa inyo habang nagaluto kami ng pang-ulam namin ngayong tanghalian. Salamat! So wag naman kayo excited ng bonggang-bongga, pero pwede kayong bumili ng ginsito para kunyari nagkakwentuhan tayo, tagay-tagay. Hala, bago pala ang lahat mga kamangyan, ang alutuin ho namin ngayon ay tausi bangus at areho ay kakaibang luto sa bangus. Kasi di ka ho, madalas naman luto natin sa bangus ay yung sinigang na bangus, mga sinibawan, o kaya naman ay prito. Yun naman ho, yung tausi bangus tapos meron pa siyang tokwa. Sa tunay ho, first time na ang dinay makakapagluto at makakatikim ho ng garni. Halos nasa 5 kilo nga ni ho pala rin mga kamangyan at areho ay 220 pesos ho ang 1 kilo. After ko nga ni ho malinisan aring bangus bago nga ni ho prituhin ay nilagyan muna nung harina na may asin at paminta. Ayun na nga ho mga kamangyan, para ho sa mga nagatanong diyan, nagkakilala kami ni Julius ay sa simbahan. Kasi sa simbahan din pala yung tuloy. Hala, napakalandi. Pero seryoso ho yun mga kamangyan, gawa ng syempre, di ka ho pag mapasko, meron ho nung panuluyan. Ako ho, kami ni Julina, madalas talaga kaming kasama sa panuluyan. Pero yung ganap namin nun, yung karakter namin, laging yung mga palaaway, naninigaw. Ako lagi ako may asawa na batuga, na lagi kong inaaway, nasigawan, naghahagisan ng kaldero, ganun. Si Julina, siya naman yung mga naniningil ng utang. So, nung time na yon, naganap daw ako sa panuluyan, pero ang karakter ko, si Maria. So, nung una, ayoko talaga, sobrang ayoko, kasi nga ni feeling ko mahihirapan ako, kasi di gayon ay buntis, yung mahihirapan ka, tapos mahinig. Parang mas nadadalian ako kapag awayan. Hala, baka naman ganun. Tapos, biglang pinakilala na sa akin si Kuya Julius nyo. As in, wala lang siya sa akin. Wow, napakaganda mo naman. Tapos, inaulit na agad kami ng mga nakapaligid sa amin. Tapos, sabi ko, hindi man natin ay magapari. Kaya ako naman yun nasabi, kasi syempre, seminarista siya nung mga panahon na yun. At ang isip ko, kapag seminarista, edi diretso pari na talaga. Hindi ko alam na pwede palang maiba yung isip. Hala, tapos ayun, bago pa mag-start yung pinakang practice namin ng panuluyan, inaulit-ulit siya sa akin na inasabing pa-accept daw ng friend request. Ay, nung time na yun, hindi na talaga ako nag-accept ng mga friend request. Wow, famous yarn. Nung time na yun pala, nagkasimula pa lang ako ng pagbablog. Siguro yung followers ko na nasa 400,000 pala. Kung nagtatanong kayo kung sino unang na-fall sa amin, malamang siya, sa ganda kong to. Hala, ilang taon ng relasyon namin hanggang ngayon yan pa rin talaga yung inapagtalunan namin kung sino yung unang na-fall. Ayaw niya kasing aminin sa sarili niya, pero hala, so sino bang unang nag-chat? Basta yun, nag-chat kami, tas ayun, tuloy-tuloy na siya. Hindi niya ako sobrang kilala, siguro mga naririnig-rinig laang, na may nag-vlog na taga Mindoro, pero yung as in talagang nanonood siya ng vlog ko, hindi. So, i-bash nyo siya kasi wala siyang ambag. Hala, hindi, kasi syempre, di ka nga, seminarista siya, nasa seminaryo sila, bawal yung cellphone doon. Hala, grabe, kinikilig ako, parang ang bait-bait niya. Uy, tapos ayun, nung tuloy-tuloy na yung pag-uusap namin, doon lang namin nalaman na sobrang liit lang nung mundo namin. Kasi yung tatay niya pala, best friend ni tatay. Tapos yung kapatid niya, inaanak ni nanay at saka ni tatay. Kaya mapapasabi ka na lang ng salamat, Lord. Ala, ibang taon na yun. Tapos lagi ko inasabi before, nung hindi ko pa siya kilala, na ayaw ko talaga sa seminarista, na hindi ako mai-inlove. So ayun, naging kami. Salamat. Tapos nung naging kami na, hindi agad namin siya na i-reveal sa social media, pero hindi naman kami tago sa family kasi legal naman kaming dalawa. So ayun, balik na ho pala muna tayo din ng mga kamangyan. Bali, naluto na nga ni ho pala aring tausi bangus at grabe, sobrang sarap. Para siyang lasang Spanish bangus na manamis-namis. Ang sarap din iulam nung pinakang sabaw niya. Kaya sabi ko nga ni ho, sa susunod kapag nakabili ulit kami ng bangus, naku, garning luto ulit yung agawin namin. Ay, for the go. So balik na ho ulit tayo dun sa kwento, ano, grabe nyo ako pahirapan. Salamat. So ayun na nga, napagkasunduan namin na siya kanala ang i-reveal sa social media yung sa aming dalawa. Pero kasama ko na siya nun sa vlog. Sobrang init, o kaya naman ay maulan. So talaga namang for the go ng bonggang-bongga. Kaya natatawa kami kapag may nagasabi na, kaya ka lang naman niya niligawan kasi pera yung habol sa iyo, kasi may pangalan ka. Sa tunay na buhay, kasama siya sa journey, nasa likod lang siya ng camera. Na-misinterpret lang siya ng karamihan kasi nga late na namin siya na i-reveal sa social media. Buti na lang din talaga malawak yung pangunawa ni Kuya Julius nyo. Nasasaktan siya, pero mas nasasaktan ako kasi syempre kita ko yung effort, inunok niya yung pride niya, yung ego niya. Kasi syempre, mataas yung tinapos niya, matalino siya, ang dami naghihintay na opportunity para sa kanya. As in, trabaho yung lumalapit sa kanya. Pero ako yung sinamahan niya na nasa bukid, na mainit, na walang kasiguraduhan kasi syempre social media yan. Pero yun, nag-take din talaga siya ng risk. Kaya deserve niya din talaga kung ano yung meron kaming dalawa ngayon. Ay, for the go. So ayun, grabe mga kamangyan, sobrang dami nga niyo pala naming nakain, kitang-kita nyo naman. Kasi sobrang nasarapan ho talaga kami doon sa ulam. Tapos tawanan pa nga ni kami din, gawa ng tingnan nyo naman si Kuya Umpong. Kala mo talaga ay nasa commercial siya. Aroy, Kailangan na gano'n. Ikaw?
proposal ang pinakahihintay nyo. Hala, napaka-feeling. Sa tunay ho, as in, wala man lang akong kaalam-alam, wala din akong kakutob-kutob. Parang normal na family day lang ari sa amin. So kung may drone, may camera, may mga patugtog, may pagkain, normal lang ang huyaan sa amin. Nung time na yan, sobrang init talaga ng panahon kasi mga alas 12 yata yaan ng tanghali. Pero pinush namin yan kasi gusto nga namin dalhin yung family namin diyan. Kasi hindi pa nila nakikita yung view na yan, pero kami ni Julius, nakailang balik na kami diyan kasi sobrang gandang-ganda talaga kami sa view. Tapos ayan, naga-video-video pa ako diyan. Tapos sa mga kasamahan ko, wala din naman akong nafe-feel na kakaiba. Balang may alam lang ko pala na mag-propose si Julius diyan ay yung mga kalalakihan, tapos si Julina. Si na Ate Shane, Ate Tintin, si Nanay, ayan, hindi na pinalam ni Kuya Julius nyo kasi nga baka madulas habang nagkakwentuhan kami. Alam nyo na mga kababaihan. Tapos parang gusto ko na rin talaga magyakag pa uwi niya kasi sobrang tindi talaga ng init. Pero pinigilan ko na lang din yung sarili ko kasi nga lagi nasabi ni Julius, oh wag magainit yung ulo mo kasi nga mainit doon. Tapos binilhan pa niya ako ng pamaypay. So parang isip ko lang nun, parang sobrang sweet niya. Tapos ayan, akala ko talaga mag-picture-picture lang kami o kaya naman ay video-video kasi mahilig si Julius sa ganun. Tapos yung naghahanap ako sa kanya ng box, ng sing-sing, sobrang normal lang yung joke na yun kasi parang araw-araw may mga ganun kaming joke pag magkasama kami. Hi! Ay, tanggalin mo na yung mga kalat. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang kami sa pag-post diyan mga kamangyan. Tapos nung lumuhod na siya, parang nag-joke-joke pa ako dyan na asuntukin ko siya. Kasi lagi din naman niya nagapanggap na mag-propose na siya. Medyo kinabahan lang ako nung parang ang tagal niyang tumayo. Kasi kapag nagabiro siya na mag-propose na siya, ang bilis niyang tumayo as in saglit lang yung pagluhod niya. Tapos nung time na yun, ang tagal niyang nakaluhod. Tapos parang bumulong siya sa akin na seryoso to. Kaya tinanong ko sa kanya kung tunay baga kasi sobrang kaba ko na talaga ng bonggang-bongga. Kapag nandun ka sa sitwasyon, talagang maiiyak ka na lang pala. Opo, sobrang kinilig din ako diyan nung si tatay yung nag-abot ng singsing. Kasi ibig sabihin nun, approve kay tatay, may basbas nila ni nanay. May mga sinabi pa dyan si Kuya Julius nyo, pero parang wala na talaga akong naintindihan. Kasi sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pero ang naintindihan ko sa sinabi niya, 1 taon na daw niyang nabili yung singsing at 1 taon na rin niyang inatago. So ibig sabihin, matagal na niyang inapagplanuhan. Matagal na siyang may balak na akala ko wala. Grabe din pala yung iyakan diyan, yung sigawan, yung kilig. Sobrang nakakatuwa kasi kami-kami lang yung tao din eh. Iyak din ako ng iyak diyan mga kamangyan kasi yung nasa isip ko, parang hala totoo ba to na engaged na ako, gaasawa na ako. Basta parang hindi siya nagasink in sa akin. Alam nyo ga, yung araw bago yan, tinanong ko pa si Kuya Julius nyo. Sabi ko sa kanya, may bala ka bagang pakasalan ako? Tapos nagatawa lang siya. Tapos sabi ko, may naiisip ka ng idea kung paano ka mag-propose, ganito, ganyan. Tapos tawa lang siya ng tawa. Tapos sabi niya, syempre meron. Tapos nung umaga, pinakita ko sa kanya yung daliri ko na may singsing. Sabi ko na sa kanya, Julius, oh, sabay pakita nga ng daliri ko. Tapos nagkunot siya ng noo. Tapos sabi niya, oh, bakit may singsing ka? Tapos tinagtag ko ulit. Tapos sabi ko, joke lang. Kasi nga, may promise kami na parang hindi ako magasuot ng singsing kapag hindi galing sa kanya. Magasuot lang ako siguro kapag kailangan talaga, may photoshoot, may promotion, yung mga ganon-ganon. Tapos ayan na nga, nag-propose na siya. Hala, bata nga naman to. Tapos yung singsing, wala na akong pakialam kung ano baga yung itsura niya. Kasi parang siya na lang talaga yung nakikita ng mata ko. Hala, pero yun, super happy lang ako kasi nakita ko kung gano'n siya ka-genuine. Na gusto niya talaga yung ginawa niya kasi sinabi ko before, magiging handa lang ako kapag pinaramdam niya sa akin na handa na siya. Kasi na gusto na niya akong pakasalan, na buong buo yung desisyon niya, na gusto na niya akong makasama. Kahirap at ginhawa. Hala, parang naiiyak na ako dito. Hala. So ayun, I think wala na mga pagpaparinig kasi ito na yun. Hoy, ayun, gusto ko lang din malaman ninyo mga kamangyan na walang na-pressure sa amin sa mga pagpaparinig namin sa social media kasi kahit kami, natatawa kami sa mga pagpaparinig namin sa isa't isa. Kasi napapag-usapan naman namin yun at alam namin sa mga sarili namin na marating at marating kami doon. Ayun, ito na yung araw na binigay sa amin ni Lord. I think invited kayong lahat kasi kayo yung magluluto sa kasal kasi kapag ako baka malita ko sa altar, hoy, napakayabang. Pero yun, super happy ko mga kamangyan mula single era ko hanggang sa maging engaged ako, kayo yung kasama ko. And syempre marami pa tayong apagsamahan. Makakasama ko pa kayo sa mga susunod kong journey hanggang sa magkaroon tayo ng mini kamangyan at saka ng mini Julius. I think go na tayo sa 12 na anak. Hala, sobrang dami. So ayun, thank you mga kamangyan. And ayun, engaged na kami ni Kuya Julius nyo. At update namin kayo syempre kung kailan yung kasalan. Ay, for the go. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at sharing video, no? O syempre, dito na lang ako ng ating video. Tayo isipin namin kung ano yung mga handa sa kasal. Bye-bye, love you.